Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa round number 2 fight nila world number 1 Magnus Carlsen at sa paborito niyang si Alireza Perusia. Talagang si Perusia, talagang kahit saang tournament talaga, hindi po pwedeng mawala ito, no? Mamaya tingnan natin yung naging resulta ng kanilang bakbakan sa team. Pero sa top board muna tayo, Magnus Carlsen and Perusia. Nag D4, D5, C4, E6, at Catalan ba? Nag-semi-slab. Semi-slab pero malakatalan approach ang in-apply dito ni Magnus. Dito kasi ang common, 'di ba, yung E3, tapos Bishop G5, yan ang mga common eh. Pero dito nag G3. Tingnan natin. Kumapture sa C4, Bishop G2, at nag Knight BD7, A4 para walang B5 mamaya. Bishop E7, nag-castle, castle, and nag-A5. Ayun. Itong A5, kaya ginanya ni Magnus kasi napansin niya na hindi niyo neutralize yung space sa queen side. So, kinain niya para yung A4 square magamit niya. Halimbawa, yung queen A4 at para bawiin yung pawn sa C4 na ginambit. Yun. Nag-knight D5 para naman ma-improve yung knight nasa sentro. Mukhang pinoprovok talaga si Magnus to play E4, no? Nag-H4, yun lang. Novelty ni Magnus, mga kamatsas. Dito kasi sa theory, E4, Bishop D2, yan ang mga na-try na eh. Queen C2, pero E4 talaga ang pinaka-common dito. Pero dito si Magnus, H4, novelty kagad. Ano? Bishop G5, ayun, threat at pinoprovoke ang black to play F6, pero hindi pinansin ni Perusia. Knight 7, F6 lang siya. Dito kasi mga kamatsas, kapag mag-F6 ang black dito, magbi-bishop dito lang. Ang drawback ng F6, yung E6 pawn. Yan ang pwedeng or potential atakihin mamaya ng puti. Medyo malalalim na kasi yung level nila, kaya ganun sila kung mag-isip ng nababagong structure sa isang tira lang. So dito, Knight 7 F6 at nag-Queen C2 to protect the Knight. Kasi dito, kung kakapturin ito mga kamatsas, naku po, pwedeng E, pwedeng C, pero E takes D5, paano pa mababawi yung ginambit na C4 pawn? Walang logic, very solid, and ready na ang light square bishop na lalabas. So ibig sabihin, makakatulong yan sa black kung kakapturin. Kaya wag. Queen C2 lang. Bishop takes A5, yun nga lang. Kumbaga dito parang nasa isip ni Perusia, dahil tinulak mo yung pawn na yan, bumagsak ngayon. Ano ngayon ang kapalit mo? Medyo may hamon sa side ni Magnus. E4, kinapture, takes, Knight E7. Talagang grabe ah. Knight E5. Ayan, dito, bakit hindi kinapture yung Knight? Tipong parang bubuka yung king, tapos damage as double pawn. Dito kasi, magki-king H8 lang naman. Okay, and then Rook G8, at wala na namang dark square bishop ang puti na po pwedeng maka-atake pa sa diagonal. Okay. Kaya yung ganyan, okay lang. Wini-welcome ng black. So nag-knight E5 si Magnus. Ang purpose lang naman niya ay bawiin na yung pawn. Pero ayaw ni Perusia. Hindi ko ibibigay sa'yo yan. Binigay mo yan, paghirapan mong bawiin. Parang ganon. At nag-queen C1. Okay, target dito ni Magnus na capturing yung knight. Maaring ganon. Followed by knight G4 to attack the pawn. Tapos papasok yung queen doon. Yan ang nakikita kong mga kalik-kalikots na gagawin. Pero nag-king H8. Ano idea? Pag kinapture knight G4, magda-knight G8, ganon. Pero bad mo bang binigay dyan? Sa pagkairita ni Perusia, hindi rin natin masisi ang human nerve. Pero sa computer, ang tira niya po ay Bishop B7 lamang. Baliwala oh. Pag kinapture to, capture, paano kung gumanon? Magkiking H8 lang. Yan ang mga binibiling tears. Yan ang mga binibiling tears, mga kamatsas. So, papakain lang. Pag kinapture to, Knight G8. Yun lang. Napakatindi namang realization nun. O pag kinapture, halimbawa, Rook takes. Ayun, halos equal lang. Pero malalim. Grabing lalim. Hindi makikita ng human na yun. Mahirap. Queen F4, niloadan palalo ng pressure of knight. Knight E, G8 para may kahalili. Ayun, bumigay nga lang yung pawn. O nga, no, binigay, ano, pinabawi.
Queen B6 and Queen D6. Grabe namang mga likot si Magnus. Kalikot to the max. Ang galing oh. Bishop B7. Ayun, may depensa na yung rook. Atakado pa yung knight. Nakapin pa. So E5 para ayun naman matap naman yung light square bishop doon. At the same time, pwede nang umalis ang knight somewhere dahil yung queen ay suportado ng pawn. So kinapture, nakipagsabayan lang. Takes. Rook D8. Queen C5 force. Takes. And H6. Yun lang. Lamang si Magnus sa position. Pag H6, kumounter attack si Perussia. Pero dapat daw po Rook C8. Yan ang tamang counter pala. Okay. Pag kinapture to, may Rook takes C5 naman eh, no? Pag kinapture yung knight, anytime may bawi sa bishop. Yan ang mga timplahan. Pag nag-Rook A6 naman dito, saka pa lang mag-H6. Ayan, timing yan. Pag kinapture, may bawi, may counter sa bishop. Bishop E3, tapos Knight E7. Grabe namang mga counter-counter, ano? Galing. Iskwalado yung mga counter-counter. Kaso computer yung umiskwala eh. Oo eh. O H6 ang ginawa. Bishop C1. Baba. Todo baba para di matempuhan. Knight D5. Preparing to play. Knight takes C3. Kinapture na. Capture din. Capture. Ayan. Nagwawalis. Nilinis. Rook D4. Another bad move by Perussia. Dapat daw po ang tira ay Knight E7. Gisingin na lang yung isang piyesang natutulog. Pag nag-Rook takes, then Knight C6. Double pa rin naman. Okay. Paano kung mag-Rook A3? Magda Knight E4 lang. Okay. Nakahang yung E5, nakahang yung C5. Timplado pa rin. Halos tabla-tabla lang yan, mga kamatsas. Pero nag-Rook D4 si Perussia. Lumaki ang lamang dito ni Magnus. At ayun, nakita yung correct move. Bishop A6. Knight D5, C6, ayun, para magbi-bishop B7 at maging solid yung C6 at mapabagsak yung pawn sa A7. Knight E7, Bishop A3, pin muna. Rook E8 ilag at nag-Rook FC1. Time naman para suportahan yung pawn and mag-CC7 na. Knight C7, Bishop F1. Okay, baba muna. Pakabait muna yung mga Bishop. Bishop C5, double attack. Rook D2 and the Rook takes A7. Grabe, wala na pong kabuhay-buhay ang posisyon dito ni Perussia. Rook C8, Bishop D6, nag F5. Ayan, para makapanggulo. Last minute. Inenpasant lang. G takes F6 at nag Bishop H3. Ayun, medyo nabawasan ang evaluation bar. Dapat daw po ay Rook B7. Bakit kaya Rook B7? Kumunat lang. Umayos na. Parang mahirap unawain yung Rook B7 ha. Kumontrol lang sa B-file. O dito Bishop H3 ang inabot ng pangunawa ni Magnus, no? With the pressure sa E6, nag Knight B5. Oo nga, na double. Rook D7 pwersado. Ayun, doon pala na kompormiso ang posisyon. Knight B6. Oo nga, no? Todas, nakahang yung bishop, nakahang yung tore. Pero, pag tinignan mo naman sa evaluation bar, safety naman. Pero kailangan makita yung perfect play. Nag-bishop F4. What a brilliant move by Magnus. Timplado. Grabe naman yun. Pag kinapture, babawi lang sa tore. Kinapture ng tore. Takes, and bishop takes E6. So, lamang ng isang pawn plus bishop pair. Knight C5. Ayun, para kahit paano may tempo pa at hindi pa malayang makakapture sa H6, mga kamatsas. Nag-bishop C4, hinabulan pa rin ng tempo pero kumounter tempo pa rin. So, hindi pa rin pwedeng iligpit yung H6 na yon. Nag-bishop F1. Ayan, King G7. So, dito, lamang nga ng isang pawn si Magnus pero considering na nasa same side, king side, papaano ngayon ibabangga yan tatlong pawn na yan sa dalawang yan ng klarong winning position. Grabe, di na makagalaw oh. Freeze! Di makagalaw yung mga knight to kahit isa, walang makagalaw oh. Lahat nakatutok. Walang gagalaw. Grabe naman yun. Nakagalaw pa rin? Nakahagip. Oo nga, no?
Bishop C1. Ayan. Dito po, kasi pagka nakipagsabayan dito si Magnus, wala, mahirap. Mahirap. Tabletas ito, mahirap. Tama yung naging decision na i-maintain yung galamay ng bishop pair. Knight C5. Kala ko di na makakagalaw yung mga ganda na ng tutukan eh. Nakatakas pa rin. Okay. So ito po, squeezing time, squeezing time, squeezing time. Oh, the Pilit Boys team leader, Magnus Carlsen. Oh, Knight E6 bad move. Dapat daw po ang tira ay H5. Yun, ang mga binibili na namang mga Engami dito. Engami technique. H5 oh. Pag kinapture kasi, punit ang pawn structure and at the same time, Knight F5 check double. Okay. Pag naman, G5, magna Knight F5 check pa rin eh. Oh, King F2, King G6 lang. Okay. Bishop takes, Knight E4 check. Oo nga, kuha yun. Tabla-tabla lang. Grabe, lalim ng endgame nila. Pero nag-Knight E6 dito si Ferruccia at considering din po na less than a minute na lang ang oras, Bishop A3, Knight E7, F7, King E4, gapang-gapang, H5 nakita na. Napansin na dito. At dito nag-Bishop C4. So, inatake muna yung Knight. Kasi po mga kamatyas, kung ang gagawin dito ay kakapturin, pangit yung pawn structure. Considered one pawn lang yan eh. Double pawn eh. And if G5 naman ang gawin, ito po gagawin. Naku po, kahit isabay-sabay na. Bishop pair versus Knight. Okay, naka-check pa no. Pero may naging laro ko nito, nanalo ko eh. Bishop pair. Nanalo ko eh kasi nakuha ko yung Knight eh. Kakaikot, nagkaroon ng sugswang position, nakuha ko yung Knight. Sa ganitong rare endgame. Rare po ito eh. Ayan o, capture, sabay kaing dito. Ayan, yung ganitong endgame. Nanalo ko dito, may experience akong ganyan eh. Nasugswang yung black. Pero, syempre, baka nakikita ni Magnus sa medyo hard labor yon. Ang ginawa niya, Bishop C4 muna, no, para may istorbo yung Knight. Atras, kinapture, yun lang. Bakit ayaw ng G5, ano? Pwede na yung G5, hindi naman lubos-lubos sa makakaano yan eh. Pag kinapture yan, F takes, pag gumanon, baka ito inaalala, may ganun na. Wala, may King F4 lang eh. Basta importante, matirahan ka ng isang pawn. O yan, check, palayuin mo na. O check uli. Grabe, winning. G5. Kinapture. Yun lang. Knight H6, gumanon. Yun lang. Grabe ka, swerte ni Ferruccia. Nabuhay pa siya rito. Ay, naku na, bad movean pa. Dapat daw po, Bishop E4 lang. Para itrap yung Knight, di na makaalis. O nga, no? Dito lang daw, oh. Bishop E4. Pag nag-F5, may Bishop H1. Pag gumanon, may Bishop E7 eh. Oh, may isang pawn pa yung puti eh. Basta matira ng isang pawn, maliwanag yan. Kaso gumanon, uy, threat yun oh. Check, gumanon. Ayun! Blanderatius ang naitira ni Magnusing, mga kamatyas. Bakit kaya Blanderatius? Kita nyo na ba yung tira? Sige nga po, kung kaya nyong ispatan. Tag-blunder si Magnus. O boss, Knight F4 check na dobolan. O. Ayun. Kuha na. Gumanon. O, sige. Ina natin. Hala! Ay todas. Nasugswang. Nasugswang. Ang sakit naman ng nangyari na yon. Tumira ng King H5. King F6 sugswang. Ala. Double pa rin. Knight H4. Bakit ganon? Tama ba tong chess notation? Bakit ganon? Grabe. Teka lang mga kamatya sa itong end part Teka lang po Naka-queen si Magnus, King G4, King E5. Double. Wala nang oras dito si Magnus. Wala nang oras kitang-kita, 'di ba? Flag down. Tapos nag-Knight H4 dito
si Ferusha, hindi niya kinapture, no? Kasi pag kinapture niya, insufficient material. So, nagtira siya ng isang pyesa, pero flag down dito si Magnus. And lost. Bakit lost po? Kahit na knight na lang. Kasi may posibilidad na makamati pa rin yan. Kumbaga, self-mate by position. Ayun, mga kamatyas, tulungan niyo po akong mag-imbestiga dito. Sigurado may live, recorded game. Ano nangyari sa kanilang live recorded game? Lapag nyo lang po ang inyong comment section, yung inyong comment sa section below. Grabe, natalo si Magnus. Sakit ah. Grabe naman yon. Kasi ito pwedeng iporma na may mate Pwede pong iporma yan. Halimbawa, saan ba pwedeng iporma yan? Kasi kaya ito declared win by Eliresa kasi may self-mate. Kahit na imposible pero meron pa rin. Wait lang imagining ko lang po yung pinaka self-mate na itsura. Bishop, yung king nandito. Ayun, meron na nga. For example po, yung king lagay natin dito. Yung black king lagay natin dyan. Yung bishop nasa G1, yung knight nasa G3. May mate. Tanong, coach may queen pa. O di lagay natin yung queen sa malayo. Basta may self-mate mga kamatyas. Na flag down. Kung wala nang bishop and queen, wala nang mate kahit anong gawin mo. 'Di ba? May bishop ka, may queen Kung ang natira na lang dito ay queen, wala yung bishop, walang mate. Walang mate. Kaso may bishop. Ibig sabihin, yung bishop pwedeng ipwesto sa G1, yung king, imagine niyo po, pwedeng ipwesto sa H1, yung king nasa H3, yung knight nasa G3, yung queen ilayo na natin doon sa A8. Matchas. So may self-mate. So na flag down si Magnus, iyakan time. Talo si Magnus. Para kumpirmahin natin, tingnan natin yung kanilang naging results sa game. No? Kumpirmahin natin. Alireza, black 1 talaga So yung Alpine SG bugbog sa Triveni Continental Kings. 17 points against 4 points lang. Ayun Nanalo din si Wei kay Pragdananda. Nanalo si Rapport naman. Magaling si Rapport, no? Ayun, grabe, durog. 17 points and 4. Yun lang mga kamatyas, no? So, ganun talaga. Panonoorin ko rin mamaya sa naging live recorded nila. Alireza and Magnus. Sigurado may nangyaring something dyan Grabe, genius si Ferusha Hindi niya kinapture yung queen kasi pag kinapture at napansin niya na daw na wala nang material. Tabla. Ginawa niya, napansin niyang flag down si Magnus. Hindi na niya kinain yung queen. Itinira niya yung knight. Nilagay niya sa malayo para mayroong self-mate. Grabe katalino ni Ferusha, no? Pisak si Magnus, mga kamatyas. So yan po ang istorya dito. Check ko mamaya. Pag napanood nyo po, lapag nyo lang din po yung masasabi nyo sa comment section below. Ha? Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo, God willing, sa mga susunod pang updates.